Kabanata 2031. Umalis si Zeke Smith sa eksena pagkatapos niya. Dahil si Benjamin Lynch ay pumunta sa Walls Inc. para sa isang pulong, si Zeke, ang pangalawang in command, ay ako ng buong responsibilidad para sa lahat ng gawain ng pamamahala kay Mordo. Ang isang pangungusap mula sa kanya ay tiyak na nagdadala ng higit na bigat kaysa sa hindi mabilang na mga salita mula kay Otis Kai. Anuman ang anumang bagay, mula lamang sa pariralang itaguyod ang batas ng walang kinikilingan, walang sinuman ang nang-ahas na gawin ang pagkakamaling ito. Sa orihinal, hindi binalak ni Harvey York na lumitaw ito sa lalong madaling panahon. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong makita kung anong klaseng agitator ang sangkot sa insidenteng ito. Dahil dumating na ngayon si Zeke, hindi niya inisip na gamitin ang impluwensya ng kabilang panig para maayos ang usaping ito ng mas patas. Matapos umalis sa eksena ang madilim na mukha na si Zeke at ang tulalang si Otis, mabilis na naghatid ng masaganang almusal si Kristen Duncan at ang iba pa. Sabay-sabay din nilang inalis ang mga posas ni Harvey, na nagbibigay sa kanya ng isang tiyak na antas ng kalayaan. Ang sumunod na interogasyon ay naging napakagalang. Wala na sa kanila ang mapagpanggap at mapagkunwari nilang ugali noon. Matalino ang lahat. Ang mga koneksyon at kapangyarihan ni Harvey ay nakatayo sa harap nila gaano man ang nangungunang antas ay nakikipagkompetensya sa isa't isa. Noong panahong iyon, kung hindi pa rin nila binago kung paano nila ito pinangangasiwaan ayon sa mga tuntunin at batas, kung gayon ang pagkawala ng kanilang trabaho ay maaaring maging isang magaang parusa lamang sa hinaharap. Sure enough, Harvey would cooperate with the other party kung maganda ang ugali nila. Seryoso niyang ikinwento ang lahat ng sinabi at ginawa niya noong gabing iyon, kasama na ang sinabi ni Miwa Fujihara nang pumasok siya sa kanyang silid. Ang pagsasabi na kahit ang nangungunang kapatid sa leaderboard ay walang ganoong pagtrato, o kung hindi, ang taong iyon ay magdaranas ng anumang pagkalugi sa bagay na ito, at iba pa. Ang mga salitang iyon ay tiyak na lubhang nakaapekto kay Kristen at sa iba pa, na nagpabagsak sa kanilang katalusan. Una nilang napagpasyahan na pinilit siya ni Harvey, ngunit ang sinabi ni Harvey ay tila mas malapit sa katotohanan at mas may katuturan. Kung tutuusin, kaya lang niyang iwagayway ang kanyang kamay at madaling makakuha ng maraming babae sa kanyang katayuan at pagkakakilanlan. Hindi niya kailangan ang lahat ng problemang ito. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na paalisan si Harvey bago sila makahanap ng malinaw na ebidensya upang bawiin ang kanyang pag-amin. Pagkatapos ng lahat, nakikita nila ang saloobin ni Harvey sa bagay na iyon. Nais lang niyang malutas ang bagay na ito nang walang kinikilingan. Maliban doon, hindi siya nag-abala tungkol sa paglabas. Ito ang naging sanhi ng pinakamalaking sakit ng ulo ni Kristen at ng iba pa. Ito ay dahil si Harvey ay masyadong kalmado, napakatahimik na parabang ang mga tinatanong ay sila. Tulad ng si Harvey ay nagtitimpla sa silid ng interogasyon, sa lugar kung saan ang lahat ng mga Budokan ay nasa Mordo, sa loob ng Shindanwi Budokan, sa isang mataas na antas ng pribadong gym. Hawak ni Hector Thompson ang mahabang espada mula sa Island Nation. Bahagya niyang pinagpag ang kanang kamay, at ang espada ay bumuo ng ilang magkakaugnay na puting linya sa hangin. Ilang malalalim na marka ng espada ang agad na lumitaw sa tapat ng kahoy na haligi. Pagkatapos, nabasag ang kahoy na istaka nang itinusok ni Hector ang kanyang espada sa scabbard nito. Ang eksenang ito ay malinaw na nagpapakita na ang swordsmanship ni Hector sa Island Country ay umabot sa napakataas na antas. Sa likod niya ay si Sakura Miyamoto na nakasuot din ng kendo robe. Ang maluwag na damit ay hindi maitago ang kanyang balingkinitan at maputing balat. Namangha si Sakura sa sandaling ito, at bahagyang ibinuka ang maliit na bibig. Tila natigilan siya sa pagiging swordman ni Hector, at nakalimutan na niya kung paano pumalakpak. Matapos maibaba ang mahabang espada, tumabi si Hector at nagsimulang maghugas ng kamay. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang tuwalya, matapos gawin ang lahat.
walang pakialam na sinabi ni Hector. Sakura, narinig na ba ninyo ang kasabihang, Gilding the Lilies? Bahagyang natigilan si Sakura, medyo natarante siya at sinabing, pakipaliwanag ang bagay na ito, young Master Thompson. Inihagis ni Hector ang kanyang telepono sa harap ni Sakura, at ipinakita ang isang larawan. Ikaw ba ang nagtanong kay Zeke Smith na pumunta dito? Ngumiti si Sakura Miyamoto at sinabing, hindi. Ginawa ito ni Prinsipe Terry Smith. Parang hindi sinasadyang nadala niya ito sa almusal. At pagkatapos mabalitaan ni Zeke Smith ang pangyayaring ito, agad niyang dinala ang mga tao sa unang sangay ng Mordo Police Station. Sasabihin na ang katiwala ni Benjamin Lynch, si Otis Kai, ay umalis sa istasyon ng pulisya, at hindi na niya mahawakan ang usapin ni Harvey York. Parehong sina Benjamin at Yona Lynch ay nasa Walls Inn, at ang mga bagay ay komplikado doon. Kaya, hindi sila makakabalik ng ilang sandali. Ngayon, gaano man kalakas si Harvey at gaano kataas ang kanyang katayuan, wala itong silbi dahil siya ay nakatadhana na hindi na lumabas. Mukhang mataas ang tingin ni Sakura kay Terry. Bamulong siya sa sandaling ito. Ang pagkilos ni Prince Terry Smith ay tiyak na nagpapahirap sa kanya sa katawan at kaluluwa. Pagkatapos, walang pakialam na sinabi ni Hector, Sakura, parang hindi marunong magsalita ng Chinese ang mga taga-isla. Hindi mo ba nakikita ang ibig kong sabihin? O nagpapanggap ka lang? Sinabi ko na wala kang makakamit, hindi mo ba naiintindihan? Natigilan sandali si Sakura, hindi niya talaga maintindihan. Hindi ba magandang bagay ang lahat ng ito? Mukhang walang pakialam si Hector at sinabing, hindi mo dapat sinali si Zeke Smith dito. Medyo nabalisa si Sakura. Sabi niya, young Master Thompson, hindi ko maintindihan. Nang walang panghihimasok ng gobyerno, si Otis Kai, ang Chief Inspector ng Mordo Police Station, ay tumagal lamang ng ilang minuto upang mailabas si Harvey doon. Kung ganoon, hindi ba mawawala ng saysay ang lahat ng ating mga naunang pagsasaayos? Bahagyang ipinikit ni Hector ang kanyang mga mata. Una, hinahayaan si Zeke na kumilos sa ganoong bagay, hindi alintana kung nag-aalok siya ng tulong o hiniling sa kanya na tumulong, halos sabihin kay Harvey na ang mga Smith at kami ay may taya, na hindi maganda. Pangalawa, hindi mahirap hayaan si Harvey na makulong habang buhay, pero ang pinakamahirap na bagay ay ang hindi niya magawang ibalik ang mga bagay sa buong buhay niya. Kaya hindi ako nag-aalala tungkol sa pagsasabi ni Benjamin kay Otis na kumilos sa labas ng batas, o dapat kong sabihin na ito ang orihinal na layunin ko. Hanggat nagsasagawa si Otis ng paboritismo, si Benjamin ay maiuugnay sa isyong ito. Hanggat ito ay gumagana ng maayos, naniniwala ako na maaari nating hayaan ang first in command ng Mordo na bumaba sa kanyang posisyon at palitan siya ng isa pang first in command kung saan mayroon tayong mas mabuting relasyon. Napabuntong hininga si Hector, sa kasamaang palad, ginintuan mo ang mga liryo. Hindi mo lang pinahintulutan si Harvey na makita ang relasyon sa pagitan namin ng pamilya Smith, ngunit hinayaan mo rin na makatakas si Benjamin dito. 50% ng planong ito ay nabigo. Bahagyang natigilan si Sakura, at agad na namutla ang mukha. Ang mga taga-isla ay masasama at mabagsik. Ginagawa talaga nila ang lahat para masira ang isang tao. Gayunpaman, siya ay talagang masyadong walang muwang. Gayunpaman, hindi niya lubos na maunawaan ang kaayusan ni Hector sa pagkakataong ito. Matapos maunawaan ang kanyang plano, kailangan niyang aminin na ang kanyang orihinal na perpektong plano ay nagkaroon ng ilang mga dead ends dahil sa kanya. Higit sa lahat, ang pamamaraang ito ay hindi lamang ginamit para yerhokan si Harvey kundi para pabagsakin si Benjamin kapalit ng malaking kita. Pero ngayon, si Sakura ay basang-basa sa malamig na pawis habang iniisip ito. Agad niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, "Young Master Thompson, kasalanan ko ang lahat ng ito." Inilahad ni Hector ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang baba. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, "Mga babae, napakatalino man nila o napakatanga, hinahangaan ko ang dalawang uri ng kababaihang ito.
Pero ang pinakaayaw ko ay ang mga babaeng walang kakayahan at hindi gaanong matalino pero gusto pa rin umarte ng bongga. Sakura, dapat matuto ka ng leksyon. Kung hindi, mawawalan kayo ni Shindanwei ng pagkakataong makipagtulungan sa akin sa hinaharap. Malumanay lamang na ngumiti si Hector Thompson at nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon, ngunit ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang bumaba ng husto ang temperatura sa paligid. Mabuti na lang at agad niyang binitawan ang kanang kamay at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa matayog na Mordus Center sa hindi kalayuan. May isang bagay ka pang nakalimutan. Si Zeke Smith at ang mga Smith ay maaaring hindi sa parehong pahina. Buong pusong inilalaan ni Zeke ang kanyang sarili sa mga gawain ng gobyerno, at siya ay napromote sa napakabilis na bilis sa paglipas ng mga taon. Bukod sa kanyang kakayahan at background, ang pinakamahalaga ay hindi siya kumakampi sa sinuman, at hindi siya kumakampi kapag may ginagawa siya. It didn't matter if they were from the top 10 families or just ordinary people, he treated everyone fairly. Ang hayaan siyang makialam sa bagay na ito, mahirap hulaan kung ito ay mabuti o masama para sa amin. Sa isang paraan, talagang pipigilan niya si Benjamin Lynch na makialam sa bagay na ito at kumpletuhin ang bakas ng ebidensya. Ngunit sa kabilang banda, kailangan nating itigil ang iba pa nating aksyon sa oras na ito. Dapat wala na tayong mga kapintasan at hadlang sa bagay na ito. O, kapag nahuli tayo ni Zeke, mawawala sa atin ang lahat. Kahit na malinaw ang ebidensya, hindi mahirap baguhin ang laro. Pabaya lang ang mga taong ito. Gustuhin man o hindi, hindi nila makita ang mga ito. Ang side naman natin, hindi rin tayo dapat kumilos. Ang dahilan, kung ang tanging hadlang ay malalampasan, hindi ba natin dapat sabihin kay Zeke na si Harvey York ay na-frame lang? Nabubuhay si Hector sa kanyang mga dahilan ngunit pinagsisisihan din ito. Walang sino man ang matalino sa lahat ng oras. Kahit na matagal na niyang pinaplano ito, sa puntong ito, tiyak na makita kung makakamit niya ang pinakamababang minimum na gusto niya. Lalong naging pangit ang mukha ni Sakura matapos marinig ang mga sinabi ni Hector, at sa wakas, nagpakawala siya ng buntong hininga. Hindi katakataka na hindi matagumpay na nasakop ng Island Country ang dakilang H Country sa loob ng napakaraming taon. Bukod sa lahat, sa kanyang disposisyon at kalkulasyon lang, ilang tao mula sa Island Country ang makakaunawa sa kanyang mga iniisip kung hindi niya ito sasabihin. Medyo natakot si Sakura sa puntong ito. Ang young Master Thompson na ito ay hindi ang sobrang ambisyosong ginang at ginoo na inilarawan sa Island Country Intel. Kailangang sabihin na maaaring mayroon siyang mga kapintasan, ngunit dahil maaari siyang ituring na isa sa apat na young master ng Walls Inc., sapat na yun upang ipakita ang kanyang kakayahan at kakayahan. Sa pagkakataong ito, kami ang may kasalanan. Mangyaring parusahan kami, young Master Thompson. Tahasang inamin ni Sakura ang kanyang pagkakamali ng walang anumang dahilan. Matapos makitang tahimik si Hector, nagpatuloy siya, pero ano ang susunod nating gagawin? Wala bang magagawa ang pagkakautang? Saglit na nag-isip si Hector at sinabing, ang lahat ng aksyon laban kay Harvey ay ititigil bago natin malaman ang kahihinatnan ng bagay na ito, kabilang ang mga mamamatay tao na isinaayos na makulong. Bumilis ang tibok ng puso ni Sakura. Hindi siya nagulat kay Hector tungkol sa pag-oorganisa ng mga tao sa Mordo Police Station para patayin si Harvey. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Hector. Samantala, bumangon ang bahid ng takot sa puso ni Sakura. Pilit siyang ngumiti at sinabing, huwag kang mag-alala, young Master Thompson. Hindi kami gagawa ng anumang karagdagang galaw sa ngayon. Gayunpaman, may isa pa akong gustong itanong, young Master Thompson. Base sa information na meron kami, dapat mahal na mahal ni Yvonne Xavier si Harvey. Pero pinuntahan mo siya at sinabi mong bibigyan mo ng pangalawang pagkakataon si Harvey, pero tinanggihan ka niya. Gusto ba niyang mamatay si Harvey? Sa wakas ay napalingon si Hector Thompson nang marinig ang pangalan ni Yvonne Xavier.
Bahagya niyang sinulyapan si Sakura Miyamoto at pagkatapos ay sinabi ng may labis na interes, ang babaeng ito ay medyo nakakasilaw. O dapat kong sabihin na siya ay medyo kakaiba at matalino sa iba pang mayayamang prinsesa sa itaas na bilog. Sobrang nag-aalala siya kay Harvey pero nung inalok ko siya ng deal, tinanggihan pa rin niya in the end, kahit natutukso siya nito. Sa aking opinyon, hindi niya minahal o kinasusuklaman si Harvey York. It's just that he has unlimited faith in Harvey. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na makakalabas si Harvey dito ng ligtas ng walang tulong ng sinuman. Ito ay hindi magandang bagay para sa amin. Mukhang humihingi ng tawad si Hector. Bagaman kailangan pa niyang imbestigahan ang dahilan ng paniniwala ni Yvonne. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkabalisa. Hindi bababa sa paghusga sa pagkakakilanlan ni Harvey, wala siyang karapatang ibalik ang mga bagay ng ganoon kadali. Kung tutuusin, mayroong lahat ng uri ng tao dito sa Mordo, at ang lugar na ito ay komplikado. Maraming tao mula sa loob at labas ng bansa ang nanunood sa Mordo sa oras na ito. Ang kahirapan sa paggawa ng anumang maliit na paggalaw sa lugar na ito ay tiyak na mas malaki kaysa sa paggawa nito sa Buckwood. Nag-isip sandali si Sakura, pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, Young Master Thompson, maaaring nakita na ng babaeng ito ang ating tunay na intensyon noon pa man. Walang ganang sabi ni Hector, hindi. Mahirap makita ang aking intensyon. Ang mahirap ay paglabanan ang toksong ito. Normally, kahit alam niyang delikado ang suggestion ko, dapat subukan niyang tanggapin. Ngunit tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan, binigyan kami ng isang mas kaunting pagkakataon na sirain si Harvey. Kawawa naman, dahan-daang tumango si Sakura, hindi alam ang sasabihin. Naging awkward at solemn na ang atmosphere ng lugar. Nabawi lamang ni Sakura ang kanyang orihinal na pagkakalmado pagkaraan ng ilang sandali. Ngumiti siya at sinabing, Young Master Thompson, kung ganoon, kaya wala na tayong susunod na gagawin. Kung ganoon, gusto kong anyayahan si Young Master Thompson na maglakbay sa aking bansa, sa Kyoto. Sa tingin ko magugustuhan mo ang tanawin doon, Young Master Thompson. Tumawa si Hector. Kahit na wala tayong magagawa tungkol dito, hindi ibig sabihin na tatayo na lang tayo. Tumangala siya sa kisame at dahan-daw ang sinabi, patay na nga si Miwa Fujihara, pero may nanay siya. Kung tama ang pagkakaalala ko, money freak ang nanay niya, di ba? At para sa ilang mga bagay, mas mabuting hayaan ang isang mabagsik na daga na tulungan kang gawin ito. Ang epekto ay maaaring 1,000 beses, hindi 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo at sa akin. Siyempre, walang bakas na gumawa tayo ng aksyon sa likod ng problemang ito. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? 8:00 ng gabi. Sa pinaka-develop na pedestrian street sa kahabaan ng Mordo Beach. Ang mga gusali sa lugar na ito ay may kasaysayan ng 100 taon, na lahat ay istilong arcade noong mga unang taon. Hindi lamang mga lokal na residente ng Mordo ang gustong pumunta, ngunit itinuturing ito ng mga bisita mula sa bahay at ibang bansa na isang sikat na check-in na lugar. Maraming tao ang nagtitipon dito. Nang ang lahat ay abala sa pagtingin sa nakapaligid na tanawin, biglang, maraming mga komersyal na sasakyan ang sumugod sa gitnang lugar ng pedestrian street. Nang hindi na hinintay na dumating ang security guard na namamahala sa lugar na ito at ayusin ang mga bagay-bagay, mayroon ng ilang tiyahin na nasa edad 50 at 60 na nakasuot ng damit panglibing, ang nagmamadaling lumabas ng sasakyan sa mga oras na ito. Ang lakas ng pakikipaglaban ng bawat isa sa mga tiyahin ay pambihira. Nakikita silang tumatalon sa sasakyan sa ilalim ng natulala na mga titig ng lahat. Pagkatapos, naglabas sila ng ilang puting banner na nakasulat sa itim, na lumipad sa hangin. Kabanata 2035. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Tubusin ang aking hustisya. Napaka-unfair nito. Pagpapalibing ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sanction the Killer, Harvey York.
Magagawa ba ng isang tao ang anumang gusto niya sa pera ngayong taon? Inilabas ang mga naglalakihang banner, bawat isa ay may nakasulat na malalaking madugong salita. Bukod dito, ang isang serye ng mga maikling video ni Miwa Fujihara at ang eksena kung saan siya ibinaba ni Harvey kanina ay ipinakita sa dalawa pang higanteng screen. Ang buong palabas ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Maraming mga turistang Tsino at dayuhan ang hindi namamalayang naglabas ng kanilang mga cellphone. Gayunpaman, natural na gusto ng lahat na manood ng kasiyahan, na siyang pinakamalaking kagalakan. Kaagad, nagsimulang sumigaw ang ilang auntie sa mga megaphone, "Bigyan mo kami ng hustisya. Ibalik mo sa akin ang anak ko." Ang mga hiyawan ay patuloy na dumarating at tila malungkot. Samantala, mas maraming auntie ang umiiyak habang hawak ang larawan ni Miwa Fujihara at nagsimulang mamigay ng mga flyer. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang usapin. Ilang media journalist ang interesado at gustong iulat ang balita. Sinisikap nilang palakihin ang problemang ito at lumikha ng panlipunang panggigipit. Inilalagay ang pulisya at mga tanggapan ng gobyerno sa ilalim ng matinding presyon, umaasa na malutas ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Sa kawalan ng sapat na pagsisiyasat at ebidensya, hindi maaaring bawiin si Harvey mula sa mga singil sa sandaling makuha ang ebidensya. Ang trick na ito ay simpleng ngunit napakababa rin ng klase, ngunit napakahalaga. Ito ay dahil ang mga tao ay ipinanganak upang makiramay sa mahihina. Ang pambihirang panlipunang pressure ay tiyak na maghihikayat sa pulisya na pabilisin ang pagbuo ng mga kaso kapag ito ay nabunyag. Bastard, saan galing itong mga auntie? Talagang sinusubukan nitong ibagsak ang pinuno ng sangay. Bukod pa rito, kung may magpahayag ng tunay na pagkakakilanlan ng pinuno ng sangay ngayon, ang sangay ng lungmen ng Mordo ay agad na nasa itaas ng bagyo. Si Aidan Bauer, na sumugod kaagad dito nang marinig ang balita, ay nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon. Nagdala siya ng 12-dosenang mga thugs mula sa pamilya Bauer kasama niya at malapit nang sumugod na walang malay sa sandaling ito. Aidan, huwag kang pabigla-bigla. Tahimik na huminto ang isang Mercedes-Benz Maybach sa kanto ng isang pedestrian street. Si Kate Walker na nakasuot ng sunglasses at mask ay nagdala ng maraming tao para pigilan si Aidan na malapit ng mabaliw sa sandaling ito. Kung magmamadali ka, hindi ka ba magdudulot ng gulo kay Young Master York kung kukunan ka ng mga larawan ng media? Nais mo bang mamatay siya ng mas maaga? Malamig na sagot ni Aidan, "Miss Walker, don't you know what I did in the past? Espesyalidad ko ang paninirang puri at paggawa ng gulo." Ang mga taong ito ay tiyak na hindi kamag-anak ni Miwa Fujihara. Sa halip, tinanggap sila para gawin ang mga bagay na ito gamit ang pera. Walang ibang kakayahan ng mga taong ito. Gayunpaman, tiyak na numero 1 sila pagdating sa pakikialam sa negosyo ng ibang tao. At saka, ang tanging paraan para pigilan silang magpatuloy sa pag-uusap ay hayaan silang mawalan ng boses. Kung hindi, ano ang iminumungkahi mo? Bahagyang kumunat ang noo ni Kate at sinabing, "Aidan, subukan mong huwag gumamit ng karahasan para tapusin ito, kung hindi, mas lalo lang ang pressure kay Harvey. Nasa isang komplikadong sitwasyon siya ngayon. Mas mabuting huwag na kayong magulo. Kahit na gusto mong gawin ang isang bagay, kailangan mong mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng hakbang." Lalong lumala ang kutis ni Aidan, at nagtanong siya, "Kaya ba dapat nating panoorin ang pinuno ng sangay na sinisiraan ng grupo ng mga tao na ito?" Habang nag-uusap sila ay parang may napansin ang mga tita na iyon, at mas nagalit sila sa mga oras na ito. Lahat, nakatanggap lang kami ng unang balita na si Harvey, ang pumatay, ay may pagkakakilanlan na kumukuha ng mundo. Pagkalabas pa lang ng mga katagang iyon ay agad itong nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Lahat ng media ay handa na kumuha ng mahaba at maiikling mga kuha dito. Ito ay tiyak na magandang balita. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 2036. Ang mga mukha nina Kate Walker, Aidan Bauer, Rachel Hardy, at lahat ng iba sa eksena ay sabay-sabay na nagbago. Ang kabilang partido ay malapit ng gumawa ng hakbang upang manalo sa laro, direktang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Harvey York. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ay tiyak na makapagpapahamak kapag ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey ay nahayag. Nang maging sobrang intense na ang atmosphere ng lugar, biglang may malakas na tunog na nanggaling sa hindi kalayuan. Pagkatapos, nakita ng lahat ang mga tambak na perang papel na nahuhulog mula sa tuktok ng nakapalibot na arcade. Hindi sigurado kung sino ang nagunat ng kamay at pinulot ang pera na nahulog sa kanyang mukha, saka siya napasigaw sa susunod na sandali. Pera. Ito ay pera. Oo, maraming pera. Ang karamihan ng tao na orihinal na nanunood ng kasiyahan ay nagulo. Ang lahat ay nagmamadaling tumakbo pagkatapos makita ang pera na bumabagsak na parang nyebe mula sa langit. Samantala, sino pa ang nagmamalasakit sa balita? Sino pa ang nagmamalasakit sa katotohanan? Sino pa ang nagmamalasakit sa tunay na pagkakakilanlan ni Harvey? Kasama ang media reporters, masaya rin sila. Magkano ang bonus na makukuha nila sa pag-uulat ng malalaking balita? $126 $157 Gayunpaman, napakaraming banknotes na nahuhulog mula sa langit sa kasalukuyan. Hanggat sila ay mapalad, maaari silang makakuha ng isang buwang sweldo anumang oras. Para naman sa mga tita na iyon, naguguluhang pinapanood nila ang eksenang ito. Maya-maya, inihagis ng isa sa kanila ang megaphone at sinugod din ng grupo ng mga nangunguha ng pera. Ang buong team na nagpahayag ng kanilang mga hinaing sa kalye ay nawala sa isang iglap. Parami ng parami sa mga kalye ang sumugod para makakuha din ng mga banknotes. Ito ay naging isang pambansang karnabal, at ang lahat ay nakalimutan kung ano sila doon sa unang lugar. Nasaksihan ni Kate at ng iba pa ang eksenang ito at natulala. Nakumbinsi silang lahat pagkatapos ng ilang sandali. Anong paraan ng karahasan ang maaaring maging mas kapaki-pakinabang kaysa sa pera? Gamit lamang ang trick na ito, hindi lamang nakakatulong na mawala ang pakay ng mga auntie ng perpekto, ngunit nagdadala rin ito ng magandang balita na agad, napindot ang isa pang kwento. Fantastic! Naghiyawan silang lahat at mukhang excited. Halos kasabay ng pagbagsak ng mga banknote mula sa langit, ang isang Lexus LS ay mabagal na nagmamaneho sa harap ng isang villa na may pahiwatig ng istilong Kingdom of the Never Sets, sa labas ng Mordo. Sa sandaling iyon, ang mga puting bulaklak at elegiac couplets ay nakasabit sa lahat ng dako sa villa, at paminsan-minsan ay maririnig ang ilang huwad na mga iyak. Ang pamilyang ito ay umupo ng isang grupo ng mga tao para magdalamhati. Nang makita ang isang hindi pamilyar na kotse na lumitaw, isang security guard na nakasuot ng damit na nagdadalamhati ay lumapit at nagsabi ng, "May burol sa bahay. Umalis ka na kung hindi ka kasali." Habang bumababa ang mga bintana ng Lexus LS, isinara ni Yvonne Xavier ang video na nagpapalabas ng mga eksena ng pera na umiikot sa paligid ng isang pedestrian street. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang maselan at magandang mukha. He said nonchalantly, "Sabihin mo kay Carey Price na nandito si Yvonne at makipag-deal para sa kanya. Dapat alam niya kung sino ako." Ilang minuto lang ay pumasok na si Yvonne sa villa at pumunta sa sala. Ang lugar na ito ay naging isang espiritual na plataporma, na may ilang Chinese character na nakasulat sa harap nito. Ang isang itim at puting larawan ni Miwa Fujihara ay nakasabit sa dingding, na ginagawang awkward ang pressure. Kumalat ang isang uri ng makamulto na pakiramdam na parang ang lugar na ito ay ang underworld, ng purgatorio. May isang figurang nakasuot ng lino na nakaluhod sa lupa sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan. Hindi siya ganoon katanda. Siya ay nasa kanyang mga 40 higit pa, at ang kanyang mukha ay medyo maselan. Gayunpaman, mukhang mas matanda siya ng 10 taon dahil sa biglaang pagkabigla. Si Katie Price, ang ina ni Miwa Fujihara,
ay isang babae mula sa island country. Medyo madilim ang mukha niya sa mga sandaling iyon. Bukod sa pagkamatay ng kanyang anak, ang isa pang dahilan ng kalungkutan ay dahil nakatanggap siya ng balita. Ang perang papel na lumilipad sa langit ay sumira sa maingat na pagsisa-ayos ng drama. Mas mahirap na makahanap muli ng mga katulad na pagkakataon. Samantala, ibinalik ni Katie Price ang kanyang imahe bilang isang doll dalira, at hindi siya makapaghintay na pumunta at harapin ang mga auntie na nabigo ng husto. Para sa ganitong uri ng bagay, ito lamang ang pinaka-epektibo sa unang pagkakataon. Kapag sila ay nabigo, hindi na sila papayagan ng gobyerno kahit na gusto nilang gawin ito muli. Pagkatapos niyang magmura, tumingin si Katie kay Yvonne Xavier. Tiningnan niya ang babaeng ito ng may itsura at figure na kahit babae ay may inggit. Humakbang si Yvonne at nagsindi ng insenso para kay Miwa Fujihara. Gayunpaman, hindi siya lumuhod at yumuko. Sa halip, lumakad siya sa tapat ni Katie at umupong mag-isa pagkatapos parangalan ang patay. Mrs. Price, ang mga tao ay hindi na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Lubos akong nagsisisi kay Miwa, at nakikiramay ako. Salamat sa iyong pag-alala, Miss Xavier. Kilala ni Katie si Yvonne. Sa pagkakataong ito, ikanaway niya ang kanyang kamay, sinenyasan ang mga tao sa kanyang paligid na umalis, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, Miss Xavier, sabi mo may deal ka sa akin. Maaari ko bang malaman kung tungkol saan ang deal? Bahagyang sinabi ni Yvonne, gusto ko ng ebidensya na magpapatunay sa pagiging inosente ni Harvey York. Saglit na natigilan si Katie. Matigas at galit niyang sinabi, Yvonne, sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa labas dahil lang sa apo ka ni Jaden Smith? Alam mo ba ang sinasabi mo? Pinatay ni Harvey ang anak ko, at pumunta ka sa akin para bigyan ka ng ebidensyang magpapatunay na inosente siya. Baliw ka ba? O sa tingin mo ba ay madaling matakot ang pamilya Price? Samantala, si Katie naman ay may kahindik-hindik na ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang puputulan niya si Yvonne gamit ang kanyang mga kamay. Sabik talaga siya, Mrs. Price, maging tapat tayo. Isa kang kilalang high-class na daga sa Mordo. Ako ay isang maliit na babae. Paano kita mabubuli? Casual na naglabas si Yvonne ng ilang litrato mula sa kanyang handbag at ipinitik iyon sa harap ni Katie. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, bukod dito, ikaw ay isang babae na maaari pang pumatay sa iyong asawa upang makuha ang pagkamamamayan ng island country. Kung nasaktan kita, natatakot ako na isang araw ay hindi sinasadyang makainom ako ng isang baso ng lason na alak. Ang mga salita ni Yvonne ay walang pag-aalinlangan, ngunit iyon ay naging dahilan upang ang mga talukap ng mata ni Katie ay kumikibot. Lalo na nang tingnan ang mga litratong binigay ni Yvonne, patuloy na kumikibot ang gilid ng kanyang mga mata. Ang mga larawan ay mayroon ng tiyak na kronolohiya. Maaaring hindi gaanong makita ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila ng mag-isa. Gayunpaman, kung titingnan ng magkakaugnay, ang buong proseso ng pagpatay ni Katie sa kanyang asawa sa oras na iyon ay makikita ng malinaw. Gayunpaman, nanatiling matatag si Katie kahit na medyo nakonsensya siya. Malamig niyang sinabi, Yvonne, ano ang silbi ng pagkuha mo ng mga larawang ito? Namatay ang asawa ko sa Kyoto, island country noong taong iyon, at matagal nang isinara ng pulisya ang kasong ito. Tapos, may green card na ako mula sa island country. Sa tingin mo, may epekto ba sa akin ang tinatawag mong ebidensya sa ganitong sitwasyon? Posible kayang parusahan ako ng mga batas ng dakilang H country, isang islander, at ginawa ko sa island country. Inalis ni Katie ang lahat ng mga larawan sa lupa habang nagsasalita siya at itinapon ito sa kalan. Ang mga larawan ay biglang nagsimulang mag-distort at mag-apoy na parang nawala ang mga nakaraang pangyayari. Pumalakpak at humagulgol si Yvonne. Aniya, si Mrs. Price ay talagang isang malakas na babae na kilala sa Mordo.
Nagawa mong manatiling kalmado kahit na nakita mo ang ebidensya ng pagpatay sa iyong asawa at nagawa mong kalimutan ang mga bagay na nangyari sa nakaraan. Sa tingin ko walang nang iba pa ang makakagawa nito sa Mordo. Walang pakialam na sinabi ni Yvonne Xavier, kung walang pakialam si Mrs. Price sa mga ganoong bagay, hayaan mo akong magsalita tungkol sa ilang bagay na gagawin mo. Pagkatapos ay naglabas si Yvonne ng ilan pang mga dokumento, ngunit lahat sila ay mga talaan ng paglilipat. Ang mga account na ito ay dapat na iyong mga offshore account, di ba? Bago ang aksidente ng iyong anak na babae, may ipinadalang pera sa account na ito sa pamamagitan ng ibang channel. Bagamat may katayuan sa transaksyon ang bawat halaga ng pera, ay na-verify kung mabuti na ang mga tinatawag na transaksyon ay pawang mga pekeng transaksyon. May nagpadala ng perang ito sa iyo sa pamamagitan ng money laundering. Hindi gaanong pera, $31.5 million lang. Pero hindi pwede. Paano mo maibebenta ang iyong anak sa halagang $31.5 million lamang? Paglaon, hindi ko sinasadyang nalaman na ang $450 milyong na utang sa pagsusugal na inutang mo sa Las Vegas noong nakaraang taon ay nabayaran na. Noon ko lang nalaman na medyo mataas din ang presyo ng anak mo. Pagkatapos ay naglabas si Yvonne ng ilang mga dokumento at inilagay ito ng maayos sa harap ni Katie Price habang nagsasalita ito. Saglit na tinitigan ni Katie si Yvonne at sa wakas ay bumantong hininga. Noon, sinabi sa akin ng ibang tao na kaya ng pera ang lahat, pero hindi ako naniniwala. Ngunit sa nakikita ko ang ugali ni Miss Xavier, naiintindihan ko na ang pamilyang Smith ay talagang isang bihasang pamilya sa Gangnam. Anong gusto mo? Sabihin mo na. Walang pakialam na sinabi ni Yvonne, si CEO York ay dapat na makaalis ng payapa, at ang kanyang reputasyon ay hindi dapat madungisan. Si Katie ay naglagay ng isang awkward na ngiti. Sinasabi mo bang gusto mong magbigay ako ng katibayan ng pagpapakamatay ng aking anak at kailangan ding patunayan ng ebidensyang ito na mapawalang sala si Harvey? Walang pakialam na sabi ni Yvonne, oo. Malamig ang tingin ni Katie at tinitigan ng masama si Yvonne, pwede mo pang gamitin ang isang patay para lang sa kababayan mo na iyon, si Harvey. Hindi ka ba natatakot na paikliin nito ang iyong buhay? Mahinahong sabi ni Yvonne. Hindi ako natatakot dahil may iba pa akong impormasyon dito. Si Miwa Fujihara, ang iyong anak. Hindi ka pa kumikita noon, pero sinubukan mong ipadala ang anak mo sa Island Country para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral para makuha niya ang Island Country Green Card. Gayunpaman, ang iyong anak na babae ay naging manliligaw ng isang matandang lalaki upang makuha ang Green Card at pati na rin ang pangalan ng pamilya, Fujihara. Sure enough, kahit ilang taon lang, nakuha pa rin niya ang pinapangarap niya. Masyadong bata pa ang anak mo. Hindi niya maintindihan ang isang bagay. Lahat ng regalong ipinagkaloob ng tadhana ay dapat may nakatagong presyo. Ang isang mabigat na presyo para sa pagkuha ng green card mula sa isang island country ay nahawaan ng Sexual Immunodeficiency Syndrome o karaniwang kilala bilang AIDS. Itong medikal na ulat ay nagpapakita na ang iyong anak na babae ay may terminal AIDS. Dati, lagi kong iniisip kung bakit sinadya ni Miwa Fujihara na pumasok sa kwarto ni CEO York noong gabing iyon at tinukso pa siya sa kabila ng kanyang kahihiyan. Sa wakas naiintindihan ko na ngayon. Mayroong dalawang layunin. Una, kung makatulog siya sa kay CEO York, wala kang kailangang gawin. Sapat na ang AIDS para bayaran ni CEO York ang kanyang buhay. Pangalawa, kung nabigo siyang akitin si Harvey, kailangan niyang pagbayaran ng kanyang buhay. Dapat alam na alam niya ito. Orihinal, ang isang egocentric na tao na tulad niya, isa na maaaring makuha ang kanyang mga ugat sa kanyang kalamangan, ay hindi magkakaroon ng ganitong uri ng determinasyon. Pero noong nalaman kong ilang araw na lang ang natitira para mabuhay siya, naintindihan ko na rin sa wakas. Ginamit niya ang sariling buhay kapalit ng sapat na tubo para sa kanyang ina. Anong perpektong inilatag na plano? Aaminin ko mayroon kang mabuting anak, Madam Price. Mahusay na nagsalita si Yvonne Xavier.
It's just that I'm very curious. Hindi ka ba nagigising sa gabi pagkatapos kumain ng roll na sinauso sa dugo ng anak mo? Hindi mo kailangang magmadali sa bagay na ito, Madam Price. Ito ay dahil ang iyong mga titig, ang iyong mga mata, at iyong mga galaw ay nagsasabi sa akin na alam mo ang buong katotohanan. Kung hindi mo alam, ang unang bagay na dapat mong gawin ngayon ay sakalin ako hanggang sa mamatay sa halip na pakinggan akong magsalita dito. Tama, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Katie Price, at malamig na sinabi niya pagkaraan ng ilang sandali, Yvonne, kung sa tingin mo ay inayos ng anak ko si Harvey York, maaari mong kunin ang mga dokumento sa iyong mga kamay para umapela at linawin ang kanyang mga hinala. Hindi mo kailangang makipag-usap sa akin nang walang kaparirikan dito. Mataimtim na sumagot si Yvonne, ang mga dokumentong nasa aking mga kamay ay nakuha sa pamamagitan ng hindi normal na paraan, salamat sa hindi mabilang na tulong at mga kontak. Ang provider ay hindi magpapatotoo dito at hindi kikilalanan na ang mga bagay na ito ay pag-aari nila. Sa makatuwid, ang mga bagay na ito ay walang silbi. Ngumisi si Katie, kung wala silang silbi, dapat ka nang lumabas. Bakit ka pa nagsasalita ng kalokohan dito? Ngumiti si Yvonne at sinabing, ang mga bagay na nasa aking mga kamay ay talagang walang silbi. Ngunit Mrs. Price, kung ano ang mayroon ka ay ang kapaki-pakinabang. Agad na nagbago ang mukha ni Katie. Tumingin siya kay Yvonne at sinabing, Yvonne, anong ibig mong sabihin? Patay na ang anak ko. Paano ako makakakuha ng ebidensya na magpapatunay sa kawalang kasalanan ng pumatay? Anong klaseng logic yan? Ilang tao sa tingin mo ang maniniwala dito kung sasabihin mo ito? Walang pakialam na sinabi ni Yvonne, walang masyadong tao na maniniwala. Kailangan ko lang ang maniwala ang mga taga-police station. Ito ay dahil, sa paghusga mula sa mga nakaraang kwalifikasyon ng iyong anak na babae, siya ay isang matalinong ngunit may pag-aalinlangan at makasarili na babae. Kahit na alam niya na siya ay mamamatay, tiyak na gagamitin niya ang kanyang halaga upang makakuha ng pinakamalaking kalamangan. Ang isang tulad niya ay tiyak na mag-iiwan ng sapat na ebidensya bago magsagawa ng formal na negosyo. Ang layunin ng patunay na ito ay upang maiwasan ang taong humiling sa kanya na gawin ang mga bagay na ito mula sa pagtataksil sa kanya pagkatapos malutas ang problemang ito. Ito ay para mapakinabangan mo, na ina niya. Sa ngayon, ang patunay ay dapat nasa iyong mga kamay, tama. Mrs. Price, sumama ang kutis ni Katie sa isang iglap. Mariin niyang pinandilatan si Yvonne at sinabing, Bitch, kung patuloy mong pinag-uusapan ang mga mapangahas na bagay na ito, maniwala ka man o hindi, dudurugin ko ang maganda mong mukha. Bukod dito, kahit na ang aking anak na babae ay gumawa ng isang bitag sa ibang tao at nagpakamatay, paano niya sasabihin sa akin ito? Dapat mong malaman na lahat ng bata ay mahalaga sa kanilang mga ina. Sinong nanay sa mundo ang magmamasid lang sa anak niyang maghihirap at hindi ito pipigilan? Sinabi ko na sa iyo. Wala akong alam tungkol sa AIDS. Hinding-hindi ko hahayaang gamitin ito ng aking anak kapalit ng anumang benepisyo. Kapag nalaman ko ito, tiyak na gagastusin ko ang kapalaran ng pamilya sa lalong madaling panahon, umaasa lamang na mabubuhay pa siya ng ilang araw. Halos maniwala si Yvonne sa kanya matapos makita si Katie sa sobrang sakit. Gayunpaman, ngumiti pa rin siya at walang pakialam na sinabi sa susunod na sandali, Well, Madam Price, matagal nang alam kung anong klaseng tao ka. Naglakas loob ka bang sabihin na hindi mo ginamit ang katawan ng iyong anak kapalit ng green card ng island country? Napunta sa ganito ang anak mo para sa kapakanan mo. Siguradong pinaghirapan kanya hanggang sa kanyang huling hininga. So, talagang sasabihin niya sa iyo at mag-iiwan din siya ng ebidensya. Kabanata 240. Biglang ngumisi si Katie Price at sumagot sa malalim na boses matapos makita si Yvonne Xavier na nagsasalita ng mahusay, talagang galing ka sa linya ng dalawang pamilya sa nangungunang 10 pamilya, ang pamilyang Xavier mula sa Walls Inc., at gayon din ang pamilya Smith mula sa Mordo. Ikaw ay tiyak na pambihira,
at maging ang iyong imahinasyon ay higit na maliwanag kaysa sa ordinaryong tao. Pero kailangan ko pa ring sabihin sa iyo na wala akong tinatawag na patunay na gusto mo. Tungkol sa dokumentong ginawa mo, kahit na ito ay kapaki-pakinabang, sa tingin mo ba ay sapat na para patayin ako? Higit pa rito, ito ay walang silbi. Kung gusto mo akong ipadala sa korte, kailangan mo akong pabalikan sa island country. Ang mga batas ng dakilang bansang H ay hindi makapagtitiyak sa akin. Tungkol sa mga bagay na nabunyag, sa tingin mo ba ay may pakialam ako kung may mang-insulto sa akin? Ako ay isang balo na may anak na namatay. Bakit ko ito pinapahalagahan? Kung mawawalan ako ng kahit kaunting reputasyon na ang mamamatay tao na pumatay sa aking anak ay magkakaroon ng kalunus-lunus na wakas. Sa tingin ko ito ay hindi lamang katumbas ng halaga ngunit ito ay katumbas ng halaga. Walang pakialam na sabi ni Yvonne, Mrs. Price, hindi mo dapat ilagay ito ng ganito. Halimbawa, yung mga auntie na pinadala mo sa Mordo Beach para gumawa ng gulo doon, ang ginawa nila ay lumabag sa baseline ng gobyerno. Nabalitaan ko na pati ang mga taga-Dragon Cell ay pinapansin ito. Kung malantad ang utak sa likod ng insidenteng ito, sa tingin mo ba ay pakakawalan ka ng gobyerno? Ngumiti ng taimtim si Katie at malamig na sinabi, "So, there you have it." Ngayon pa lang, iniisip ko na kung sino ang maraming pera at nagsayang ng 10 milyon sa kalye, para lang hadlangan ang plano ko. Kasi siya ang pinakamayamang tao sa Gangnam, ang apo ni Jaden Smith. Pagkatapos ang lahat ay may katuturan. Pero kahit sirain mo ang mga plano ko, ano? Mula ngayon, susundin ko ang batas at babalik ako sa Island Nation habang buhay. Maaari mo pa bang kumilos laban sa akin, Yvonne? Napabuntong hininga si Yvonne at inilabas ang kanyang huling card. Bukod sa Shindanwei, ang island country ay palaging gusto ng isang piraso ng lupa sa Lujashoy. Kung ibibigay ko ang kapirasong lupang iyon sa Island Nation ng libre, sana ay magsalita ka at tumulong na alisin si Harvey. Papayag ba sila? Kung hindi ka sumasang-ayon sa kanilang kahilingan, valid pa ba ang Island Nation Green Card na nakuha mo sa pamamagitan ng mga illegal na channel? At pagkatapos na mag-expire ang green card, sa iyo pa rin ba ang account sa island country? Ang mapagmataas na ekspresyon sa mukha ni Katie ay agad na nawala at napalitan ng matinding takot. Para sa kanya, ang pera at green card ng Island Nation ay lahat. Ito ang kanyang paniniwala at pundasyon para magpatuloy siya sa buhay. Kung nawala sa kanya ang mga bagay na iyon, baka mas malala pa ang pakiramdam niya kaysa kamatayan. After the matter is over, I give you another $15.7 million. Makakatiyak ka na ang pinagmulan ng perang ito ay dapat na malinis at sapat para sa iyo na tumagal ng panghabang buhay. Oo naman, kailangan mong ilipat ang lahat ng iyong mga asset sa Mordo sa kay CEO York sa halip. At wala kang ibang pagpipilian dahil ito lang ang pinakamahusay na paraan. Ang malaking patpat at matamis na tot-ube ay sabay na nalaglag. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Katie, at sa wakas ay napangiti. Pagkatapos ay magalang siyang pumunta sa likod ng kwarto, naglabas ng isang magandang maliit na kahon, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Yvonne. Matapos buksan ang maliit na kahon na ito, mayroong isang tumpok ng mga bagong larawan at isang voice recorder. Bukod doon, may sulat din sa loob, may ngiti sa labi si Yvonne habang tinitignan ang mga bagay na ito. Gayunpaman, mukhang napahiya si Katie at mahinang sinabi, "Miss Xavier, nandito na ang lahat. Kailan kaya ikredito sa akin ang $15.7 million?